Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay buong araw na umuulan at kitang-kita po natin na makulimlim po ang langit at wala pong tigil yung ulan maghapon. So, kamusta naman kayo mga kababayan? At atin pong pag-usapan ngayon ay ito pong updates tungkol po dyan sa Ayumul shooting incident, mga kababayan. At yung doong pagpatay sa ama ni Dr. Yumol. At yan po ay kakaiba sa nangyari sa lahat sapagkat ayon po sa ating sinasabi kahapon na upload natin video ay ito po ay parang ubusan na po ng lahi. Yan po ay hindi na talaga mabuti na nagaganap sa ating bayan sa mga pagpatay. Dito mga kababayan ay sasabihin ko na wag naman ilagay yung batas sa kanilang mga sariling kamay. At sana ang gobyerno ay makikialam na po nito. At kaninang umaga ay nagpunta na si Secretary Binhor Abalos doon po sa Basilan upang siyasatin ang mga kaganapang ito. Kaya nakakalungkot naman po sa side ng retiradong pulis, ama ni Dr. Yumol na pinagbabari na kung saan ay mayroon pang mga banta doon po sa kanyang pamilya na tila uubusin daw yata sila. Ayan po yung hindi maganda. Kaya kinakailangan na po ang gobyerno na makikialam nito. At hindi naman po sa pinangungunahan natin yung gobyerno. Ngunit tungkulin po ito ng ating pamahalaan na siyasatin ito upang may sa ayos at mapagbigyan ng malayang pagkilos ng ating batas tungkol po dyan sa mga krimen na yan. At bago po tayo magpatuloy ay inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe para doon po sa ating mga kabayan na hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. At paki-like and share na lamang po ninyo sa inyong mga kaibigan sa mandako sa mundo. At siyempre, click na rin po ninyo ang notification bell para tuloy-tuloy po kayo updated sa ating video. At susunod po ng ating pag-usapan, ito pong nangyaring issue o yung issue dito tungkol po sa Sabah, mga kababayan, kung saan mayroon pong bagong court decision na lumalabas ngayon na pinananalo ng Sultanate of Sulu ang usaping ito tungkol po dyan sa Sabah. At good news po yan mga kababayan sapagkat sa matagal ng panahon na ang Malaysia ay nangangasiwa ng Sabah at kung saan patuloy nilang itinatanggi yung karapatan ng Pilipinas at ang Sultanate of Sulu sa kanilang pagkaari nitong Sabah ay unti-unting lumiliwanag po yung desisyon ng hukuman. Ayan po mga kababayan. Kaya dito mga kababayan ay sa usapin ding ito sa Sabah at alam naman ninyo na itong Sabah ay napakalaking isla po ito. Ito ay mas malaki pa ito sa aking palagay sa Mindanao. At nariyan po mayaman sa mga raw minerals at langis itong Sabah na kung saan ay pinagpasyahan ngayon ng korte na pagmamayari ito ng Sultanate of Sulu at ng Pilipinas.
isa sa mga dokumento dyan na nakita ngayon mga kababayan ay itong uh, agreement ng Sultanate of Sulu at ng Malaysia at itong British government noong mga panahong yun, mga kababayan. Kaya oras na po na pakialaman na ito ng ating gobyerno. Tulad nga po ng ating sinasabi, hindi naman sa ating pinangungunahan ng ating pamahalaan. Ngunit nararapat na po ito na gagawin sapagkat ito ay may mga malinaw ng mga batayan na lumalabas ngayon. So yan po mga kababayan. Kung sakali po na ma-recover ito ng Pilipinas, mga kababayan, ay napakaganda ng umaga na darating ang ating bayan. Hindi lamang po sa lahat ng mga Pilipino, kundi lalo't higit doon po sa nagbabay-ari ng Sabah, yung Sultanate of Sulu. Ito pong Sabah mga kababayan ay binigay po ito ng King of Brunei sa mga panahong iyon na kabayaran doon po sa paglaban, pagtulong ng ating mga kababayang Muslim dyan po sa gira o insurgency dyan po sa Brunei noong unang panahon. Sunod po ng ating pag-usapan ngayon, ito pong ito pong dalawang panukalang batas na ibinito ng ating Pangulong Marcos sapagkat ito po ay naipasa ng Kongreso nang naipasa na ito ng Kongreso ay kagad itong isinimiti doon po sa Malacanang para po sa approval ng ating Pangulo mga kababayan. Subalit nung na-review na ito, nakita na mayroon pong palang problema ang batas na ito na ibinito ng ating Pangulo. Ito po yung batas na tungkol po ito sa mga tumutulong mga kababayan na volunteer na maging exempted sila sa taxes. Katulad po ng mga teachers natin pagdating ng eleksyon, sila po ay talagang gumagawa nitong trabahong ito, mga volunteers. Nakita po na hindi po mabuti para po sa ating gobyerno sapagkat pira po ng ating pamahalaan ito. Noong pag-review dyan sa Malacanang, sapagkat mayroon po tayong mga legal counsel dyan sa Malacanang, ng Palasyo, ay nakita na mayroong problema. Hindi po siya mabuti para po sa kapakanan ng bansa sapagkat pira po ang pinag-usapan dito at ang pirang ito ay pag-aari ng gobyerno ay dapat wala pong exemption sa buwis o sa taxes mga kababayan. Yun po yung problema doon. Anyway, itong pong batas na ibinito ng ating Pangulong Marcos ay lahat po yan ay maganda. Magandang sapagkat in-approve po ng Kongreso yan eh. Ang problema ng pag-review ng ating mga presidential legal advisor ay hindi po nakakabuti sa pangkalahatan. Ito para po sa mga teachers ay hindi po mabuti sa kanila ito, mga kababayan. Pero hindi po yan ang tinitingnan ng ating Pangulo, kundi yung pangkalahatan. Ayan po.
So yung batas nito mga kababayan ay hindi po sang-ayon at sa pangkalahatan at hindi kapakipakinabang sa ating gobyerno. Kaya po siya ay ibinasura ng ating Pangulo. Wala pong kaibahan nitong batas na ito tungkol po doon sa unang ibinitong panukalang batas ng ating Pangulo doon po sa Special Economic Zone, diyan po sa bagong airport sa Bulacan. Yun po yung una. At itong dalawang ito ngayon ay nakitaan din po na mayroong mga problema ang mga batas na ito. Siguro alam na ninyo itong mga batas na ito kung kayo po ay nagbabasa. At ito nga pong nagaganap na pagbasura sa mga batas na ito, mga kababayan, ay hindi po talaga ito kapakapakinabang na sumpungan na ang problema ay hindi po para sa pabor sa pangkalahatan na mga pakinabangan. Kaya mga kababayan ay hindi po ito inaprubahan ng ating Pangulong Marcos. Ang batas na ito ay walang kaibahan noon sa unang batas na lokalang batas na ibinito ng ating Pangulo. Sa agenda sa cabinet. Kaya ito pong nangyayari dito na batas na ito ay tuluyan na pong ibinasura. Alam ninyo mga kababayan, ito pong batas na ito ay ito ay tinatawag na pagbibigay ng tax exemption doon po sa mga volunteer workers, yung mga tinatawag na honoraria o allowances and other benefits given to poll workers, lalo na doon sa yung poll workers, yung tinatawag na manggagawa ng eleksyon, mga kabayan, yung mga teachers natin. Ang mga panukalang batas, mga kababayan, lahat ng mga panukalang batas na inaprubahan po sa Kongreso ay kinakailangan po yan na isumiti sa Malacanang para i-review kung wala po bang problema ito. At kung walang problema, kaagad naman po itong pirmahan ng Pangulo. Kaso, ang batas na ito na dinala doon, yung dalawang panukalang batas na ito ay may pareho po na may mga problema. Kaya, isa pa dito, mga kababayan, na ang batas na isinumiti dyan sa panukalang batas na isinumiti dyan sa Malacanang ay ang mga batas na ito ay kung ito ay sakaling nakaligtaan ng Pangulo na hindi napirmahan sa loob ng isang buwan, ang batas na ito mga kababayan, ang mga panukalang batas na ito ay automatic po itong magiging batas. Yan po yung nakasaad sa batas, sa ating batas mga kababayan. Automatic po itong maging batas. Kaya ang ginawa ng ating Pangulo ay siyasatin niya na agad yung mga batas na ipinasa sa Kongreso na dinala na doon sa Malacanang ay kailangan titingnan ng Pangulo kaagad ito. Kasi kung makalimutan ito at napabayaan dahil sa sobrang busy, ay automatic magiging batas ito mga kababayan. Yan po yung nangyayari. Kaya mas mabuti na kaagad ito ay pagpasyahan ng Pangulo. Review kaagad para makita kung may problema o wala. So, ganun po yun mga kababayan. So, ang susunod nating pag-usapan ngayon, ito pong bagong
gabinete na pinili ng Pangulong Marcos. Ito po ay itinalaga doon po sa Department of Human Settlement. Natandaan ba ninyo mga kababayan, yung human settlement noon sa panahon ni President Marcos Sr., mga kababayan? Ito po ay kilala na hinawakan ni dating First Lady Imelda Marcos, mga kababayan. At nang lumipas ng panahon, ito po ay inabulis ito. Dahil nga po nagkaroon ng 1987 Constitution at napalitan po yung batas doon. Kaya ito ay nawala. At ngayon na excuse me, na bumalik nahalal si President Bongbong Marcos, ay ibinalik na po ito bilang Department of Human Settlement. Ngayon ay itinalaga itong isang negosyante, mga kabayan. Itong negosyanteng ito ay bihasa ito sa paggawa ng housing o building, sapagkat yan po yung kaniyang business. Ang negosyanteng ito. Ang taong ito ay malapit din doon sa grupo ng mga dilawan, mga kababayan. Hindi po natin masasabi kung gaano siya ka-close doon sa mga dilawan, mga kababayan, pero siya ay napabalita na close din siya doon sa mga dilawan. Ang taong ito ay si Mr. Jose Jerry Acosar. Yan po. Ang kanya pong negosyo sa kasalukuyan ay paggawa ng mga building o housing. Kaya bihasa po niya ang kanyang trabaho. Kaya po siya ay pinili ni President Bongbong Marcos dahil sa kanyang qualification. So, isang bagay na mahalaga dito mga kababayan na ating nakita, ang ating Pangulong Marcos ay hindi po tumitingin ng kulay politika. Wala na po yun eh. Ang tinitingnan ngayon, ang good news dito, ang tinitingnan ng ating Pangulo ay yung qualification na hangad niyang ang kanyang taong pinili ay makatulong sa kanya bilang kaanib sa kanyang presidential family o gabinete, mga kababayan. Yan po yun. Yun po yung mahalaga noon. Unity. Yun po yung adhikain ng ating Pangulo. Kaya kahit na itong si Jerry Acosar ay malapit siya sa mga dilawan, pero hindi po yun ang mahalaga, kundi yung kwalifikasyon at makatulong sa ating Pangulong Marcos sa kanyang bilang Pangulo. Ayun po yung napaganda noon. Itong si Acosar, mga kababayan, Jose Jerry Acosar. Mr. Jose Jerry Acosar. Yan po. Yun po yung pangalan niya. Kaya, ang mahalaga dito ay siya ay kwalipikado, bihasa sa paggawa ng mga building, at alam na alam niya po yung kanyang trabaho. Yan po yung kagandahan noon. At hindi po politika ang tinitingnan o hindi kulay ng politika ang tinitingnan ng ating Pangulong Marcos. So, napakaganda po niyan mga kababayan. So, ito pong sunod nating pag-usapan ay itong isa pang issue dito, no? Yung
yung kabilisang pagkilos ng ating secretary sa DSWD Secretary, si Erwin Tulfo. Mga kabayan, nakita ninyo na wala pong tigil ang kanyang pagkilos, pagtulong doon po sa mga nasalanta ng lindol. Nakikita ko dito sa kanya, mga kabayan, ay bising-bisi talaga. Halos hindi na po natutulog ang taong ito doon po sa kanyang ginagawa, sa kanyang kasipagan na gumagawa kahit na sa mga alanganing oras dahil lang po sa pagligtas ng buhay ng ating mga kababayan. Tinadalaw niya po yung mga kababayan natin na nasa hospital. So, kitang-kita po yan, mga kababayan. Yan po yung napakaganda dyan. Yung kabutihan na nagawa at kabilisan ng pagkilos sa departamentong ito ay nakita po natin sa katauhan ni Secretary Erwin Tulfo. Napakahusay niya po, mga kababayan. Kaya dito sa ating napag-usapan, mga kababayan, ay isa sa pinaka mahusay at masipag na sekretary, ito pong si Secretary Erwin Tulfo. Nakita natin, mga kabayan, na 24 hours halos wala nang tulog ito. Ay naulit ko po. Kaya dito ay napatunayan ng ating Pangulong Marcos na ang kanyang pinili ay hindi po siya nagkakamali sa pagpili ng mga taong magiging katuwang niya sa kanyang pagkapangulo. So, dito po, mga kababayan, ay nakita natin na ang ating mga mamamayan sa sitwasyong ito ay tuwang-tuwa po sa ating Pangulo. Kasi nakakita, mga kabayan, ang gaano kabilis ang responde ng ating Pangulo at pinangunahan niya mismo yung mga rescue operation. At hindi lamang dyan, mga kababayan, ay nakita ng taong bayan ngayon na itong priority ng ating Pangulo ay itong ekonomiya, mga kababayan. At ito pong presyo ng bilihin. So nakita natin ngayon, mga kababayan, mayroon ng mga resulta. Ayun pong unti-unting lumalabas ay yung galawan ng presyo ngayon, mga kababayan, lalo na dyan sa bigas, na nagiging issue noon na gawin daw kung 20 pesos. At sa kasalukuyan, mayroon na rin po nagagawa na. At itong mga project ng dating project ng kanyang ama, yung Kadiwa at yung Masagana, ay unti-unti na pong inumpisahan, mga kababayan. So, dito ating nakita yung ating kasulukuyang gobyerno, mga kababayan, ay talagang tunay na makatao at tumutulong para po sa kapakanan ng taong bayan. Pansamantala, mga kabayan, at yan lang muna ang ating pag-usapan ngayon. Bagamat marami po isyo ang ating napag-usapan, ay muli po tayong mag-uusap sa susunod po nating video. God bless us all.